Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Isang gabi, nakita ko na kabi-kabila ay binabayo ng malakas na hangin ang malaking dagat. Mula sa dagat ay may umahong 4 na iba't ibang halimaw. Ang una ay parang leon, ngunit may mga pakpak ng agila. Habang ako'y nakatingin, nabunot ang mga pakpak nito. Umangat ito sa lupa at tumayong parang tao. Binigyan ito ng isip ng tao. Ang ikalawa naman ay parang oso. Ang 2 paa lamang nito sa huli ang inilalakad at may kagat pang 3 tadyang. May tinig na nag-utos dito. Sige, magpakasawa ka sa karne. Ang ikatlo ay kahawig ng leopardo. Ito'y may 4 na pakpak sa likod tulad ng sa ibon. 4 din ang ulo at binigyan ito ng kapangyarihan. Pagkaraan, nakita ko ang ika-4 na halimaw. Nakakatakot ito at napakalakas. Bakal ang ngipin nito at niluluray ang anumang makagat at tinatapakan ang matira doon. Kakaiba ito sa 3 nauna sapagkat ito'y may 10 sungay. Pinagbasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang 3 sungay ay nabunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ang sungay na ito ay may mga mata ng tulad sa tao at may bibig na nagsasalita ng sobrang kayabangan. Habang ako'y nakatingin, mayroong naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang nabubuhay magpakailanman. Puting-puti ang kanyang kasuotan at gayon din ang kanyang buhok. Ang trono niya'y naglalagablab at ang mga gulong nito'y nagliliyab. Parang bukal ang apoy na dumadaloy mula sa kanya. Pinaglilikuran siya ng milyon-milyon, bukod pa sa daan-daang milyon na nakatayo sa harap niya. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Dahil sa sobrang kayabangang sinasabi ng sungay, muli akong tumingin at nakitang pinatay ang ika-4 na hayop at inihagis ito sa apoy. Ang iba namang halimaw ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit binigyan pa ng panahong mabuhay. Patuloy ang aking pangitain. Nakita ko sa alapaap sa langit ang parang isang tao. Lumapit siya sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. At sinabi sa kanila ni Jesus ang isang talinhaga. Tingnan ninyo ang puno ng igos at iba pang punong kahoy. Kapag nagkakadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga sinabi ko, malalaman ninyong malapit na ang paghahari ng Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa salinlahing ito. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. He told them this parable. Look at the fig tree and all the trees. When they sprout leaves, you can see for yourselves and know that summer is near. Even so, when you see these things happening, you know that the kingdom of God is near. Truly, I tell you, this generation will certainly not pass away until all these things have happened. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away.